Life After Prison. By Silence You. Kabanata 1561 hanggang 1570. Si Burke, na alam ang damdamin ni Meldreck, ay napagmasdan ang hindi kasiya siyang mukha ng huli at alam niya na si Meldreck ay labis na hindi mapakali. Gayunpaman, hindi niya pinansin ang pagkadismaya ni Meldreck dahil karaniwan pa rin ang kanyang mga talento. Higit pa rito, ang galing ni Severin sa alchemy ay kapansin-pansin, kahit na higit pa sa dalawang Grand Elders, habang si Meldreck ay walang kakayahan para sa alchemy kahit ano paman. Umupo si Meldreck sa tabi ni Burke. Siya ay na-promote bilang protector ilang araw na ang nakalipas, at ito ay dapat na maging dahilan ng kagalakan. Gayunpaman, ang kanyang kalooban ay bumagsak pagkatapos noon. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagmumuni-muni, nagsimula na siya. Gusto kong ipahayag ang ilan sa aking mga alalahanin tungkol sa pagpapakasal ni Sofia sa isang hindi kaakibat na practitioner. Hindi ba't mas nararapat na pakasalan niya ang anak ng isang leader ng sekta o isang likas na miyembro ng ating sekta? Hindi ka ba nag-aalala na ang kanyang reputasyon ay maaaring malagay sa alanganin pagkatapos mong payagan siyang magpakasal sa isang taong ganoon? Dahil sa katahimikan ni Burke, nagpatuloy si Meldreck. Ang masama pa, ang lalaking iyon ay mayroon ng 2 asawa. Siya ay isa pang karagdagan sa kanyang mga babae. Dahil sa kanyang karakter at katayuan, walang sinasabi kung siya ay haharap sa mga paghihirap sa hinaharap. Si Burke, gayunpaman, ay ngumiti habang tumugon. Nakilala ko na siya. Ang kanyang talento at karakter ay hindi mapag-aalinlanganan, habang ang kanyang natamo ay mataas din. Bilang isang bonus, siya ay isa ring napakahusay na alchemist. Matapos huminto sandali, idinagdag ni Burke. Mayroon din silang maayos na relasyon, at hindi ko nahulaan ang anumang hindi pagkakasundo sa kanila. Ito, para sa akin, ay sapat na. Matapos makumpirma ang pagkakakilanlan ng lalaki, nagtanong si Meldreck. Ang batang ito ay si Severin, tama ba? Tumanggol si Burke. Oo. Isa siyang 3rd grade alchemist na may kahanga-hangang talento. 3rd grade alchemist. Sumama ang ekspresyon ni Meldreck nang malaman na si Severin ay isang 3rd grade alchemist. Ang natamo ni Severin ay malamang na maging isang level 5 o level 6 warrior emperor, kaya hindi nakakapagtaka na ganoon kataas ang pagpapahalaga ni Burke sa kanya. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Meldreck na hindi siya makakaasa na makasabay sa mga nagawa ni Severin sa kabila ng kanyang patuloy na pagsisikap. Si Severin ay maaaring isang 3rd grade low rank o medium rank alchemist, ngunit si Meldreck ay higit sa isang 3rd grade low rank alchemist. Ang saya ni Burke ay maaaring ipaliwanag sa pamamagitan ng napakaraming mga 3rd grade low rank na mga table tasks na ibinigay sa kanya. Nakangiti lang si Meldreck at gumawa ng isang magalang na galaw kay Burke. Naiintindihan ko na wala akong posisyon na magsabi ng kahit ano kung nasiyahan ka sa kanya. Siya ay mahusay sa halos lahat ng aspeto kumpara sa maraming tao, na napakalinaw. Basta masaya ang buhay ni Sofia, ayos lang. Saka siya tumalikod at umalis. Napailing na lang si Burke bilang pagbibitiw. Sa kaibuturan niya, alam niyang walang pagmamahal si Sofia kay Meldreck, at ilang miyembro ng mga kalapit na sekta ang mas nauna kay Meldreck sa mga tuntunin ng talento at iba't ibang aspeto. Ang pagmamahal ni Meldreck kay Sofia ay mananatiling hindi nasusuklian magpakailanman, gaano man kalaki ang pagsisikap niya para makuha siya. Bumalik sa kanyang patio, nagsimulang uminom ng malakas si Meldreck upang lunurin ang kanyang kalungkutan sa pag-iisa. Nang sumapit ang gabi, tuluyang sumama si Draven kay Meldreck at nagtanong. Paano nangyari? Si Severin iyon, hindi ba? Mapait na napangiti si Meldreck at sinabing. Sino pa kaya yon? Habang umiinom ulit siya ng alak, nawalan siya ng pag-asa. Siya ay isang 3rd grade alchemist, at ang kanyang attainment level ay mas mataas kaysa sa akin. Paano ako makikipagkompetensya sa kanya? Nakalagay na ito sa bato. Mukhang tuwang-tuwa ang kanyang ama kay Severin. Hindi ko inaasahan na magkakaroon siya ng ganoong kahanga-hangang talento sa alchemy. Mabilis siyang umakyat sa 3rd grade alchemist, at wala akong ideya kung siya ay isang 3rd grade low rank o 3rd grade medium rank alchemist. Ang alam ko lang ay para siyang pinakamahalagang kayamanan sa mata ng ating sect leader.
Pagkatapos ng lahat, maaari niyang bigyan ang ating sect leader ng maraming third grade na table task. Nagpatuloy si Draven na may pilit ng ngiti. Sa tingin ko mas mabuti na tanggapin mo ang mga bagay-bagay kung ano sila. Napaka-talented mo, at maraming magagandang babaeng disipulo sa ating sekta. Walang dahilan para magtampo kay Miss Sofia. Si Meldrick, na medyo lasing, ay nabalisa ng ikwento niya ang paghihirap na naramdaman niya mula sa kaibuturan. Hihihi. Minahal ko siya kahit isang dekada na. Sabay kaming lumaki, at hindi nabawasan ang pagmamahal ko sa kanya. Alam mo ba kung gaano ako nagdurusa ngayon? Napabuntong hininga si Draven. Ano pa ba ang magagawa mo? Sa tingin ko wala kang magagawa dito. Matapos huminga ng malalim, dagdag pa niya. Kakaibang kalikasan si Severin pagdating sa talento. Isa siyang third grade alchemist, kaya tiyak na mas mataas ang kanyang general attainment kaysa sa iyo. Hindi nakakagulat na natutuwa ang ama ni Sofia sa kanya. Narinig ko na ang mga tao ay nakangiti ng malawak sa kanya kapag nakakasalubong nila siya habang naglalakad sila. Galit na galit sa mga pahayag na iyon, nagngangalit si Meldrick ng kanyang mga ngipin at muling uminom ng mabigat na alak. Napaisip si Draven ng malakas. Nga pala, ang sitwasyong ito ay maaaring humantong sa isang salungatan sa pagitan ng ating sekta at ng Unbeaten Wind Sect. Kumunat ang noo ni Meldrick at sinabi. Sigurado yan. Ang anak ng pinuno ng Unbeaten Wind Sect ay nahulog kay Sofia at nagpupursage na pakasalan siya. Sa dalawang antas ng dalawang santo sa kanilang hanay, ang ating sekta ay maaaring makaharap ng maraming paghihirap laban sa kanila. Isang malungkot na ngiti si Draven. Siguro sinasabi nila iyan para takutin lang tayo. Kung tutuusin, hindi naman kaunti ang kanilang matatalo kapag sumiklab ang labanan. Malamang mas marami tayong warrior emperors kaysa sa kanila, kaya marami rin sa kanila ang mamamatay. Hindi sumang-ayon si Meldrick at umiling. Kung isa o dalawa sa ating mga saint ang bumagsak sa labanan, ang mga kaliskis ay maaaring mabilis na tumama laban sa atin. Ang ating panganib na makaranas ng pagkatalo ay tataas. Nadidismay ang ungol ni Meldrick. Ang isang paghaharap sa Unbeaten Wind Sect ay nalalapit, ngunit si Burke ay labis na nasisiyahan kay Severin na hindi niya isakripisyo si Sofia sa kanila. Hindi ba siya nababahala na maaaring hindi nila sundin ang kanilang ultimatum na ibinigay sa loob ng 7 araw? Habang lalong nagalit si Meldrick, sinimulan niyang banggitin ang kanyang pinuno ng sekta sa pangalan na may tahasang pagwawalang bahala sa nakagawiyang titulo. Bigla na lang, isang babaeng disipulo ang hamarang sa kanila at nagtanong. Anong ginagawa niyo dito? Ngayon na ang oras para tanggapin niyo ang iyong mga table task, hindi para uminom. Bilisan mo. Pinapunta ako dito ni Grand Elder para ipaalam sa inyong dalawa. Nang marinig na makakatanggap sila ng ilang mga table task, lumundag si Draven sa tuwa habang nagtatanong. Namimigay siya ng pills. Oo, pareho kayong pinapayagang kumuha ng tig-iisa, kaya bilisan mo. Nakangiting sagot ng babaeng alagad. Gayunpaman, kumunat ang noo ni Meldrick at nagtanong. Akala ko 30 third grade low-rank pills ang naipamahagi kahapon ng hapon. Nabanggit ni Grand Elder na ang mga table task ay naibigay na lahat, at wala na. Ang mga pills na ipinamamahagi ay hindi mga third grade low-rank na mga table task. Ang mga ito ay mga third grade na medium rank na mga table task, kung saan 100 sa mga ito ang ipinamamahagi. Kasama ang inyong mga parte, kaya pumunta kayo doon at kunin ang mga ito. Third grade medium rank na mga table task. Ang unang Grand Elder ba ay nakagawa ng isang pambihirang tagumpay sa kanyang mga kasanayan sa alchemy. May isang bagay na tila hindi tama. Ito ay dapat na imposibleng gumawa ng napakaraming sa isang pagkakataon. Si Meldrick, na medyo nahihilo pa rin dahil sa alak, ay nahirapang ibalot ang kanyang ulo sa mga balita tungkol sa mga third grade na medium rank na table task. Ang mga tabletang iyon ay karaniwang nakalaan para magamit sa ibang pagkakataon kung ang mga engrandi na matatanda ay nakagawa ng napakalaking dami. Walang saysay na mayroong 100 sa kanila ng sabay-sabay. Lalong lumawak ang ngisi ng babaeng alagad habang ibinahagi ang masayang balita. Nabanggit ng Great Elder na ang lalaki ng ating panganay na babae ay ang alchemist na gumawa ng mga tabletang ito.
Ito ang kanyang paraan ng pag-udyok sa lahat na magsanay ng masigasig at makakuha ng tagumpay sa loob ng susunod na mga araw. Severin. Isa siyang third-grade medium-rank alchemist. Iyon ang magpapaliwanag kung bakit tuwang-tuwa si Burke sa kanya. Sino ang hindi matutuwa pagkatapos mabigyan ng napakaraming pills? Naikuyom ni Meldrick ang kanyang mga kamao sa pagkadismaya matapos malaman na si Severin ang nasa likod ng mga pills. Bagamat kapaki-pakinabang para sa kanya na kumuha ng third grade na medium rank na tableta, mahirap para sa kanya ang anumang elation. Hihihi. 100 pills, ha? Malamang na makaakyat ako ng hindi bababa sa 2 level kung uminom ako ng isa sa mga ito. Tiyak na mararanasan ng Warrior Emperor disciples ng sekta natin ang malaking pagtaas sa kabuoang lakas ng labanan. Si Draven, na tuwang-tuwa sa pag-asang makatanggap ng isang third-grade medium-rank na tableta, ay tila tinanggap ang kanyang katayuan matapos mapagtanto ang pagkakaiba sa pagitan niya at ni Severin ang pagbutihin ang kanyang pagkamit ay sapat na. Lalong nagalit si Meldrick matapos makita ang masayang ekspresyon ni Draven. Sinaman niya ng tingin si Draven at napatitig sa kanya. Nasaan ang respeto mo sa sarili mo? Masaya ka bang uminom ng pill na ginawa niya? Awkward na ngumiti si Draven at sumagot. Ngunit ito ay isang third-grade medium-rank na tableta na pinag-uusapan natin. Hindi tayo dapat mag-alinlangan sa lahat pagdating sa mga ganitong bagay. Isang katangahan na palampasin ang pagkakataong ito. Nakita ng babaeng alagad na medyo kakaiba ang tugon ni Meldrick. Kung ang isang bagay na kasing halaga niyan ay hindi ka interesado, maaari mo itong ibigay palagi sa iba. Mas mabuti na ito kaysa hayaan itong hindi magamit. Ipinadala ako dito para lamang ipaalam sa iyo. Kung gusto mo, maaari mo itong i-claim ngayong gabi. Kung hindi, malamang na ibigay ito sa ibang disipulo. Salamat sa pagpapalam sa akin. Kukunin ko ang aking tableta ngayong gabi. Tama si Draven nang sabihin niya na kalokohan ang palampasin ang isang bagay na napakahalaga. Ngumiti si Meldrick at nagpasalamat sa babaeng alagad. Nang umalis ang babaeng disipulo, ngumisi si Draven at sinabi. Naisip ko noon na ang mga pagkakataon natin laban sa Unbeaten Wind Sect ay medyo maliit kung sumiklab ang digmaan. Ngayon na tinitingnan ko ito, tila sa akin ay maaaring may natitira pang pag-asa ng tagumpay. Ngumiti ng pilit si Meldrick at nagpuna. Oo, ngunit ang pangunahing salita doon ay ilang. Maliban kung ang mga tao sa ating sekta ay umabot sa pagkamit ng level 2 saint, ito ay mananatiling napakahirap para sa atin. Gayunpaman, ang mga tabletang ito ay isang pagpapala. Sa mga ito, hindi natin kailangang matakot kapag kaharap sila. Ang dalawa sa kanila ay nag-usap sandali bago magpatuloy upang hanapin ang kanilang Grand Elder upang makakuha ng mga table tasks. Sa sandaling matanggap nila ang kanilang mga table tasks, bumalik si Draven sa kanyang tirahan at naghiwalay sa kanyang sarili upang simulan ang pagsasanay. Layunin niyang itulak ang kanyang natamo sa mas bagong taas. Ipinagpatuloy naman ni Meldrick ang pag-inom sa kanyang bakuran matapos matanggap ang tableta. Ang alak ay hindi nagtagal ay nag-iwan sa kanya ng ganap na nasayang, kaya napurol ang kanyang focus sa panahon ng pagsasanay. Sa huli, nagretiro siya sa kanyang silid at natulog sa antok. Umaga na nang magising siya. Habang siya ay nakaupo sa looban, ang kanyang mga mata ay nagliwanag, at siya ay bumulong sa sarili. Paanong hindi dumating sa akin ang ideyang iyon ng mas maaga? Nag-aatubili si Burke na pakasalan si Sofia sa supling ng Unbeaten Wind Sect dahil siya ay sobra sa timbang, pangit, at may kaila-hilakbot na talento sa pagkamit. Isang nakakalokong ngiti ang sumilay sa kanyang mukha habang ipinagpatuloy ang kanyang mga salita. Pero matieg ang maghihintay at walang gagawin ang pinuno ng Unbeaten Wind Sect at walang gagawin matapos malaman na may partner na si Sofia. Siyempre, hindi. Baka susubukan nilang pilitin si Burke na isuko si Severin. Mapipilitin si Burke na gawin ang hinihingi nila para sa kaligtasan ng lahat. Hindi na kailangang ipaalam sa Unbeaten Wind Sect na nakipag-away ang mga sekta natin, kung nakipag-away ang mga sekta natin. Maaaring iwanan ang kanilang pagtutol laban sa Unbeaten Wind Sect at saka, si Severin ang unang maalis. Sa sandaling nalaman niya iyon, mabilis na lumipad si Meldrick at tinungo ang direksyon ng Unbeaten Wind Sect. Dahil sa medyo maikling distansya sa pagitan ng dalawang sekta,
nakarating siya nang wala pang isang oras, kung saan nakilala niya ang master ng Unbeaten Wind Sect, ilang elder, at ang Saiyan, si Daniel. Napatingin si Thomas kay Meldrick na nakakunot ang noo. Nabalitaan ko na ikaw ay isang protector mula sa Stormy Moon Sect. Anong negosyo ang mayroon ka sa akin? Nakangiting sabi ni Meldrick, na sinasabi. Tama ang iyong narinig. Naparito ako upang maghatid ng ilang impormasyon. Maaaring mabaygo ka, ngunit kailangan kong ibahagi sa iyo ang natutunan ko. Malamig ang ngiti ni Thomas sa kanyang pagtugon. Sige, sabihin mo. Nagpatuloy si Meldrick. Bumalik si Sofia sa Stormy Moon Sect kahapon ng hapon. Magaling. Ang anak ni Thomas, si Daniel, ay kuminang sa kanyang mga mata habang masigasig niyang sinabi sa kanyang ama. Tiyak na ipinatawag siya ng Stormy Moon Sect dahil nakaramdam sila ng pananakot. 6 na araw na lang bago ko siya pakasalan. Ngumisi si Thomas. Dumating ang tagapagtanggol ng Stormy Moon Sect upang maghatid ng ilang magandang balita. Gayunpaman, idinagdag ni Meldrick. Huwag ka munang masyadong matuwa. Baka hindi kasiya siya sa pandinig mo ang sasabihin ko. Anong ibig mong sabihin? Nawala agad ang mga ngiti sa mukha ni na Daniel at Thomas na kumunat ang noo. Ibinaling ni Meldrick ang tingin kina Thomas at Daniel bago ihatid ang kanyang mensahe. Isinama ni Sofia ang kanyang lalaki. Ang kanyang pangalan ay Severin. Nanlaki ang mga mata ni Daniel nang marinig iyon, at galit itong tumugon. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi ba ipinaalam ni Burke kay Sofia na sisirain namin ang kanilang sekta maliban kung pakakasalan niya ako sa mga susunod na araw? Sa totoo lang, ang mga miyembro ng Unbeaten Wind Sect ay walang aktwal na intensyon na labanan ang Stormy Moon Sect. Naniniwala sila na sa kalaunan ay papayag si Burke sa kasal kung pipilitin nila siya. Ang resulta na nilalayo nila ay ang pagyamanin ang mas malapit na relasyon sa pagitan ng dalawang sekta at palakasin ang kanilang kolektibong lakas. Sa wakas ay bumalik si Sofia, ngunit bumalik siya kasama ang isang lalaki. Naikuyom din ni Thomas ang kanyang mga kamao at bamulong. Napakawalang galang ni Burke sa Unbeaten Wind Sect. Lihim na natuwa si Meldrick sa kasiyahan habang pinagmamasdan ang lumalalang galit ng mag-amang duo at ang pagtaas ng emosyon sa kanilang mga nakatatanda. Humakbang siya at yumuko bago nagsalita. Masama rin ang loob ko para sa anak mo. Ang lalaking ibinalik niya ay isang hindi kaakibat na practitioner, ang mga katulad nito ay tahasang hindi angkop para kay Miss Sofia. Dapat ay ikakasal siya sa isang tulad ng iyong anak. Nagtanong agad si Daniel. Naniniwala ka ba talaga na dapat akong pakasalan ni Sofia? Walang pagdadalawang isip na tugon ni Meldrick. Talaga. Ang katangkaran mo lang ang babagay kay Miss Sofia. Pumunta ako dito para ihatid sa iyo ang impormasyong ito para sa kapakanan mo at para sa kinabukasan ni Miss Sofia. Nanatiling tahimik si Thomas. Pinagmasdan niyang mabuti si Meldrick na nakakunot ang noo, naniniwalang may lihim na motibo si Meldrick. Kung tutuusin, kung malalaman ng Stormy Moon Sect ang mga aksyon ni Meldrick, maaaring malagay sa alanganin ang kanyang buhay. Pagkatapos ng ilang maikling pag-iisip, nagtanong si Thomas. Naghahanap ka ba ng isang uri ng kabayaran? Bakit pa ang isang tagapagtanggol ay gagawa ng isang gawa ng pagkakanulo laban sa kanyang sekta? Bumilis ang tibok ng puso ni Meldrick. Hindi niya inaasahan na ganoon katalino si Thomas. Ang simpleng pagsasabing masama ang loob niya sa anak ni Thomas ay hindi sapat para kumbansihin sila sa katotohanan. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagmumuni-muni, nagpasya siyang kumuha ng mas matibay na paninindigan. Nakayukong sabi ni Meldrick. Lubos akong naniniwala na may walang limitasyong hinaharap sa Unbeaten Wind Sect. Ito ay may higit na pangako kaysa sa Stormy Moon Sect. Kung ang Sect Master ng Stormy Moon Sect ay magpapatuloy sa landas na kanilang tinatahak, kung gayon ito ay halos katulad ng pagsira sa sarili. Ang aking natamo ay hindi partikular na mataas, ngunit ako ay isang level 4 Warrior Emperor. Handa akong aipangako ang aking katapatan sa Unbeaten Wind Sect at paglangkuran ka, Mr. Thomas. Tuwang-tuwa si Mr. Thomas. Ang nangyari, malamang na nakilala ni Meldrick ang lakas ng Unbeaten Wind Sect at natakot na ang dalawang sekta ay maaaring pumunta sa digmaan. Sa ganoong kaganapan, ang Stormy Moon Sect ay walang kapangyarihan na lumaban, at kailangan niyang sumuko sa huli.
Sa pamamagitan ng pagsasagawa ng inisyatiba na tumalon muna, maaaring umaasa siya ng ilang partikular na benepisyo mula sa Unbeaten Winsec. Bagamat si Thomas ay nagtataglay ng mga taksil na individual na may ilang sukat ng paghamak, ang pagsuko ng isang antas-apat na mandirigmang emperador ay hindi maliit na bagay. Hindi dapat basta-basta tanggihan ang gayong individual na makapasok sa kanilang sekta, lalo na sa gitna ng tumitinding tensyon sa pagitan ng dalawang sekta. Ngumiti si Thomas ng mahina at sinabi, "Bagamat ang iyong antas ng pagkamit bilang isang level 4 warrior emperor ay maaaring hindi ka maging kwalipikadong maging isang elder sa aming sekta, ang iyong voluntaryong pagsuko at ang impormasyon na iyong dinala ay lubos na pinahahalagahan. Paano kung ikaw ay maging isang elder sa loob ng aming sekta mula ngayon? Bibigyan kita ng mga pribilehiyo na kaakibat ng ganoong posisyon. Isaalang-alang ito bilang isang paraan ng espesyal na pagkilala para sa iyong mga gawa." Nang marinig ni Meldrick na agad siyang hihirangin bilang elder, natuwa si Meldrick at nagpasalamat. "Salamat sa pag-promote sa akin sa posisyon na ito, Ginoo. Ako ay time na nangangako na ako ay magsasanay ng masigasig upang maglingkod sa sekta sa hinaharap." Komento ni Thomas. Wala akong ideya kung ano ang mali kay Burke. Ano ang iniisip niya? Pinahihintulutan ang kanyang anak na babae na magpakasal sa isang hindi kaakibat na practitioner. Malakas ba ang kakayahan ng lalaking iyon? Mabilis na paliwanag ni Meldrick. Oo, ang kanyang natamo ay mas mataas kaysa sa akin. Sa tingin ko siya ay isang antas 6 o 7 mandirigmang emperador. Naging sorpresa iyon sa lahat. Iyon siguro ang dahilan kung bakit hindi tinanggihan ni Burke si Sofia na pakasalan si Meldrick. Gayunpaman, lubos nilang hindi inaasahan na maririnig ang susunod na sasabihin ni Meldrick. Nagpatuloy si Meldrick. Higit sa lahat, isa siyang third-grade medium-rank alchemist. Nagtataka ako kung gaano katagal bago niya may handa ang lahat ng third-grade medium-rank alchemical pills dahil binigyan niya talaga si Burke ng 100. Kaya naman pakiramdam ni Burke na may kaunting pag-asa pa. Dahil isa na siyang elder ng Unbeaten Winsec, walang makakapidyo sa kanya na ipagkanulo ang Stormy Moonsec. Alam niya kung gaano kamahal ni Daniel si Sofia, nagtiwala siyang hindi nila papatayin si Sofia kung ang magkabilang sekta ay mag-aaway sa isa't isa. Gayunpaman, hindi iyon naaangkop sa ibang mga tao tulad ni Burke at Severin. Kung hindi niya makuha si Sofia, hindi na lang siya tatabi at makikitang ikakasal si Sofia kay Severin. Kahit papaano, kung mapipilitin si Sofia na pakasalan si Daniel sa hinaharap, aalisin nila ang natamo ni Sofia para masigurado na wala siyang kakayahang lumaban. Siguro, magkakaroon siya ng pagkakataon na makasama si Sofia pagkatapos noon. Ano? Isa siyang third-grade medium-rank alchemist at binigyan niya si Vic ng 100 third-grade medium-rank alchemical pills. Kung totoo iyon, sapat na ang mga iyon para ay upgrade ang pangkalahatang pagkamit ng Stormy Moonsec. Sabi ni Thomas. Pagkaraan ng ilang sandali ay tinanong niya si Meldrick. Kailan ibinigay ni Severin kay Burke ang mga alchemical na table task? Alam niyang maikli lang ang tagal ng paggawa ng alchemical pill. Sa katunayan, isang gabi lang ang inabot ng mga bihasa sa alchemy. Kumunat ang noo ni Meldrick at sumagot. Kagabi. Nagulat si Thomas. Ano? Kung gayon bakit ngayon mo lang ito sinasabi sa amin? Kung ipinaalam mo sa amin kagabi, inatake na sana namin sila kagabi bago pa sila magkaroon ng pagkakataong gumamit ng alchemical pills para madagdagan ang kanilang mga nakuha. Mas mataas din ang tsansa nating manalo. Galit na nagngangalit ang Great Elder. Sigurado akong nakainom na sila ng mga alchemical pills kagabi at nakalusot. Ngayon ay napalampas na natin ang pagkakataong inumin ang mga alchemical pills na iyon. Kahit na manalo tayo sa laban, mas mataas din ang ating pagkatalo. Hinayla ni Meldrick ang mukha niya at awkward na sinabi. Masyado akong uminom kagabi at dumiretso sa kama. Pagkagising ko kaninang umaga, huli na. Nais ni Thomas na mabali niya ang leeg ni Meldrick at putulin siya. Mariin niyang ikinuyom ang kamao at tumingin sa labas. Gago. Halos hapon na. Tatay, ano ang dapat kong gawin? May kasamang lalaki ngayon si Sofia. Gusto ko talaga siya, at gusto ko siyang makasama. Malungkot na bulalas ni Daniel. Tahimik siyang nakatayo sa gilid.
Nang pumasok sa kanyang isipan ang pag-iisip na magpakasal si Sofia sa ibang lalaki, napahagulgol siya at umiyak. Pinandilatan ni Thomas ang kanyang anak at sinabing, "Kalmayan mo ang sarili mo. Huwag kang mag-alala. Siya ang magiging asawa mo." Pagkatapos nun, nagbilin siya. "Great Elder, pakitipon ang lahat ng miyembro. Pupunta tayo sa Stormy Moon Sect." Sumimangot ang Great Elder at nagtanong, "Talaga bang aatakihin natin ang Stormy Moon Sect? May kasunduan tayong maghihintay ng 1 linggo at may 5 araw pa. Hindi ito nararapat kung pupunta tayo doon ngayon." Hindi pa tapos ang oras at hindi nila sinabi na hindi nila ibibigay si Sofia. Sagot ni Thomas, hindi na tayo makapaghintay. Ang oras ay napakahalaga. Habang naghihintay tayo, mas lalakas sila at mas magiging malaki ang ating mga pagkatalo. Tandaan, si Severin ay isang 3rd grade medium rank alchemist. Sa tingin mo, ibibigay ba ni Burke si Sofia sa atin? Nang walang pag-aalinlangan, susubukan niya ito. Kung maghihintay pa tayo, si Burke ay hindi na magkakaroon ng tagumpay at magiging kalamangan. Sa puntong ito, kumbinsido ang Great Elder. Tumanggaw siya at sinabing, "Oo, tama ka. Titipunin ko ngayon ang mga miyembro." Pagkatapos ng ilang pagsasaalang-alang, sinabi ng 2nd Elder, "Mr. Daniel, iisipin mo bang panatilihing buhay si Severin kapag nanalo tayo?" Kung tutuusin, isa siyang 3rd grade medium rank alchemist. Siya ay isang promising at talentadong binata. Nang hindi nagpapaliwanag pa, naunawaan ni Daniel ang gustong sabihin ng 2nd Elder. "Sinasabi mo bang papanatilihin natin siyang buhay at ipapagawa sa kanya ang mga alchemical na table task para sa atin?" Tumanggo ang 2nd Elder. "Para sa mga layuning pangkaligtasan, maaari nating alisin ang kanyang paggamit. Kailangan lang niya ang kanyang telekinesis para sa mga layunin ng alchemy. Sa kanyang alchemy skill, imposibleng manatiling ganito ang sekta natin ngayon." Tama. Ang Stormy Moon Sect ay may 2 Grand Elder, isang 3rd grade low rank alchemist, at isang 2nd grade high rank alchemist. Kung handa silang sumuko at magtrabaho para sa atin, maaari nating iligtas ang kanilang buhay. Mariing umawang ang bibig ni Meldrick. Naisip niya, "Gusto kong makitang patay si Severin at iyon ang dahilan kung bakit ako sumali sa Unbeaten Wind Sect. Ngunit ngayon ay gusto nilang iligtas siya ng kanyang buhay para makapagtrabaho siya para sa kanila." Gayunpaman, hindi siya ganoon nagalit dahil binalak nilang alisin ang nakuha ni Severin. Na ang ibig sabihin ay maaari niyang i-bully si Severin sa anumang paraan na gusto niya nang hindi mag-aalala na gagantay si Severin. Tumanggo si Daniel. Kung handa si Burke na ibigay sina Sofia at Severin, hindi natin sila aatakehin. Malaking kabiguan ang haharapin natin kung aatakehin natin sila, pagkatapos ng lahat. Ang pag-iwas sa away ay ang pinakamagandang senaryo sa puntong ito. Gayunpaman, kung tumanggi si Burke, aatake tayo ng buong lakas. Nang maplano na ang lahat, pumunta silang lahat para maghanda. Samantala, hinanap ng 2 Grand Elder ng Stormy Moon Sect si Severin. Si Zaki ang Great Grand Elder, at ang 2nd Grand Elder ay si Zane. "Mga Grand Elder, nakikita kong nakagawa kayong dalawa ng pambihirang tagumpay." Agad na sabi ni Severin nang makita niya ang masayang mukha sa mga Grand Elder. Nagpalitan ng tingin ang mga Grand Elder sa isa't isa at tumawa. "Ha ha ha. Oo, nagawa namin. Level 2 Saints na kami. Ganoon din ang biyenan mo. Ngayon, may 3 Level 2 Saints na sa sect. Wala tayong dapat ikatakot kung darating ang Unbeaten Wind Group at atakihin tayo dahil nandito ka rin." Umupo si Zaki at sinabing, "Bagaman mas matanda kami sa iyo, nalampasan kami ng iyong alchemy skill. Kung malaya ka, sana ay mabigyan mo kami ng 1 o 2 pointer at magpapasalamat kaming magpakailanman." Tama si Zaki. "Mas magaling ka sa amin sa alchemy at nahihiya kaming ikumpara ang sarili namin sa iyo." Mahinhin na sabi ni Zane. Habang nandoon si Sofia nakikinig sa usapan nila. Baka sa mukha niya kung gaano siya gulat. Hindi pa niya nakita ang bahaging ito ng mga Grand Elder. Sa kanyang memorya, ipinagmamalaki ng mga Grand Elder ang kanilang sarili. Gayunpaman,
Ang kanilang saloobin ay nagbago ng husto pagkatapos nilang malaman kung gaano kahusay ang kasanayan ni Severin sa alchemy. Sa wakas ay naunawaan niya na gagawin ng mga alchemist ang lahat para mapabuti ang kanilang mga kasanayan sa alchemy. Patuloy na tumingin sa kanya sina Zaki at Zane na may pag-asa. Sabi ni Severin, "Walang problema. Hayaan mo akong maupo habang ginagawa mo ang iyong alchemy. Bibigyan ko kayo ng ilang mga payo kapag nalaman ko kung ano ang problema sa iyong alchemy." "Maraming salamat." Masayang sagot ni Zaki at Zane. Samantala, isang matanda ang lumipad sa langit hindi masyadong malayo sa kanila at tuwang-tuwa na sumigaw. "Hahaha. Oo, sa wakas saint na ako." Tumingin si Severin at tumawa. "Sa tingin ko, ang Great Elder ay isa ring saint ngayon. Ito ay mahusay. Ang Second Elder at Third Elder ay nagkaroon ng kanilang pambihirang tagumpay hindi pa katagal. Hahaha. Ngayon mas marami na tayong mga saint sa sekta kaysa sa Unbeaten Wind Sect." Nasasabik na sabi ni Sofia. Nagawa ng Stormy Moon Sect na ay level up ang kanilang kabuuang lakas sa pakikipaglaban matapos silang bigyan ni Severin ng mga kinakailangang alchemical pills. Ang antas ng sekta ay ganap na iba sa kung paano sila kahapon. Teka. Paano rin nakalusot ang mga elder? Hindi ba sapat ang third grade medium rank alchemical pill para sa mga elder? Nagulat at natulala ang ilang miyembro, alam nilang napabuti rin ng mga elder ang kanilang mga natamo dahil hindi nila alam na nakatanggap ang mga elder ng third grade high rank alchemical pills sa halip na medium rank. Biglang sumigaw ang pangkat ng nagpapatrolya. Nako, hindi. Nandito na ang Unbeaten Wind Sect. Si Burke ay umiinom ng kanyang tsaa sa oras na iyon. Tumingin siya sa labas at ngumisi. "Di ba may kasunduan na tayo? Bakit nandito sila ngayon?" Mariin niyang ikinuyom ang kamao at tumayo. "Sa kabutihang palad, karamihan sa amin ay nagsanay mula kagabi upang mapabuti ang aming mga tagumpay. Kung hindi, ito ay magiging isang mahirap na laban. Mga miyembro, makinig kayo. Magtipon at maghanda para sa laban. Sa mga nagsasanay pa, maaari ninyong ipagpatuloy ang inyong pagsasanay hanggang sa magkaroon kayo ng tagumpay." Lumipad si Burke sa langit at ibinigay ang kanyang mga tagubilin sa bawat miyembro. Sa sandaling matapos magsalita si Burke, marami ang sumugod sa hangin at nagtipon. Ang Stormy Moon Sect ay mayroong halos 30,000 miyembro, at ito ay isang kamangha-manghang tanawin na makita silang nagtitipon upang labanan ang kanilang kaaway. Ang minimum na kinakailangan para sumali sa Stormy Moon Sect ay isang level 1 Warrior King. Kaya, hindi kakaibang makita ang malaking pagkakaiba sa pagitan ng liblib na sekta at ng mga liblib na pamilya. Samantala, lumipad din sa langit si Severin kasama si Sheila at ang iba pa para sumama kay Burke. Tumingin siya sa ibang miyembro at sinabing, "Ang mga level 5 Warrior Kings at pababa ay hindi kinakailangang sumali sa laban." Malinaw, nababahala si Severin na ang mga miyembrong iyon ay mapatay sa labanan dahil ang kanilang mga antas ay hindi sapat na mataas. Habang kinikilig at naantig sila sa pagtuturo, walang umalis. Kahit na asawa ni Sofia si Severin, hindi siya ang sect leader at hindi rin Grand Elder. Walang nang-ahas na sumunod sa kanyang tagubilin sa kritikal na sandaling ito. Hindi napigilan ni Burke na sumimangot pagkatapos marinig iyon. Sinabi niya, "Mahigit sa kalahati ng ating mga miyembro ay nasa pagitan ng level 1 hanggang level 4 na Warrior King, at hindi sila ang mga panloob na miyembro. Kung hindi sila sasali sa labanan, iyon ay maglalagay sa atin sa isang hindi magandang posisyon dahil tayo ay magiging mas kaunti sa bilang. Sa sinabi ko, alam ko sa kanilang kakayahan ngayon, marami sa kanila ang mawawalan ng buhay kung mananatili sila at lalaban." Nakangiting sabi ni Severin. Walang pakinabang ang hindi kinakailangang sakripisyo. At saka, kung hindi maiiwasan ang laban sa Unbeaten Wind Sect. Lubos akong kumpiyansa na kaya kung maalis ang dalawang level 2 saint. Sa ganoong kalaking suntok, mawawalan sila ng moral, at mabilis na matatapos ang laban. Sige. Level 3 saint ka, kaya may tiwala ako sayo. Tumanggaw si Burke pagkatapos ng ilang pagsasaalang-alang. Makinig kayo, mga alagad sa labas. Hindi na kayo kailangan na sumali sa labanang ito. Kami ay lalaban,
at maaari kayong magugat para sa amin sa lupain. Pero, maraming mga alagad ang natulala dahil marami sa kanila ang hindi nakakaalam na ang mga elite na disipulo ay nabigyan ng alchemical pills kagabi at nagawa nilang pataasin ang kanilang attainment. Hindi nila alam ang tungkol sa leader ng sect, mga elder, at ang mga grand elder ay nagkaroon din ng kanilang tagumpay. Sa kanilang pananaw, ang Unbeaten Wing sect ay may mataas na kamay sa mga tuntunin ng lakas at kapangyarihan kumpara sa kanilang sariling sekta. Sa pag-alis sa labanan, hindi ba mababawasan ang posibilidad na manalo? Gayunpaman, maaari lamang silang magpasakop at sumunod sa utos ng sect leader, at ang lahat ng mga disipulo na hindi pa level 5 Warrior King ay nagmamadaling bumaba. Hello, Burke. Sino ang nakakaalam na sandali lang at magkikita tayong ulit? Nakangiting sabi ni Thomas. Iyon ang unang sinabi ni Thomas nang dumating sila sa Stormy Moon Sect. Masyadong hinamak ni Burke si Thomas. Gayunpaman, nanatili siyang kalmado at hinawakan ang kanyang kamay. Hahaha. Thomas. Ano bang maitutulong ko sa'yo? Kitang-kita kong marami kang dala. Sinusubukan niyang huminto dahil may ilang mga disipulo sa gitna ng kanilang pambihirang tagumpay, at sila ay itinuturing na bahagi din ng pangunahing kapangyarihan ng sekta. Kaya, mahalagang bilhin sila ng mas maraming oras para mas mataas ang posibilidad na manalo sa labanan para sa kanilang sekta. Isa pa, mas pinili niya talaga na hindi magkaroon ng laban ngayon. Karamihan sa mga tao ay nagkaroon lamang ng kanilang pambihirang tagumpay. Kung maaari silang magkaroon ng mas maraming oras upang patatagin at kontrolin ang kanilang kapangyarihan ng mas mahusay, maaari rin itong tumaas ang posibilidad na manalo. Sa oras na iyon, hindi na nila kailangang matakot sa Unbeaten Wing Sect. Huwag kang magpanggap na wala kang ideya sa nangyayari. Tumawa si Thomas at binigyan ng masamang tingin si Burke. Batay sa makukuhang impormasyon, ang Stormy Moon Sect ay walang banta sa kanila dahil ang Unbeaten Wing Sect ay mayroong 2 level 2 saint. Thomas. Wala talaga akong ideya sa nangyayari. Mangyaring paliwanagan mo ako. Nagpatuloy si Burke na magpanggap na wala siyang ideya. Samantala, si Draven naman ay nasa karamihan. Nilinggan niya kung saan-saan ngunit hindi niya nakita ni Meldrick. Abala ba siya sa pagsasanay ngayon dahil sa sobrang lasing niya para magsanay kagabi? Nag-isip siya at wala nang ibang pinaghihinalaan. Sa kabilang banda, nagpakita si Daniel at tumingin kay Sofia. Burke, tigilan mo na ang pagpapanggap. Nakikita kong bumalik na si Sofia. Ibigay mo siya ngayon at sabihin sa kanya na pakakasalan ko siya. Sa panaginip mo, malamig na sabi ni Severin at binigyan ng masamang tingin si Daniel. Napaawang ang bibig ni Daniel. Umiwas siya ng tingin. Ikaw dapat si Severin, ang lalaki ni Sofia, napasimangot si Severin. Wow, alam mo talaga ang pangalan ko. Hindi ko alam na sikat ako. Ngumisi si Daniel. Pambihirang makasariling tao ka. Kung hindi sinabi sa amin ni Meldrick, ang elder namin, ang tungkol sa iyo, paano ko malalaman ang pangalan mo? Meldrick. Elder. Kumunat ang noo ni Severin. Kaagad, inis kanya ang lugar gamit ang kanyang telekinesis at napagtantong nakatayo si Meldrick kasama ang kalaban. Meldrick, bakit ka nakatayo sa likod? Wala kang dapat ikahiya. Walang masama sa pagpili ng panig na may mas malaking posibilidad na manalo. Tumingin si Daniel sa likod at sinigawan si Meldrick. Bagamat talagang nahihiya si Meldrick sa sitwasyon, wala siyang choice kundi lumapit. Samantala, natuwa si Burke nang makita niyang may 2 pang disipulo na sumama sa kanila pagkatapos nilang magtagumpay. Sa kabila ng galit na pinagtaksilan sila ni Meldrick, ginamit niya ang pagkakataong ito para magtagal. Tinuro niya si Meldrick sabay sabing nanginginig at galit na boses. Meldrick, ang lakas ng loob mong ipagkanulo kami. Nagtaka ako kung bakit hindi tinupad ni Thomas ang kanyang pagtatapos sa bargain pagkatapos ng deal na ginawa namin ilang araw na ang nakakaraan. Kaya, ito ay dahil sa iyo. Meldrick. Wala akong ideya na gagawin mo talaga ang bagay na iyon. Galit na tumingin sa kanya ang isang babaeng alagad na may crush kay Meldrick. Meldrick. Itinaguyod ka ng sect leader na maging guardian ng sekta kahit na hindi sapat ang iyong natamo. Ikaw ay walang utang na loob. Hindi lamang iyon,
ngunit tinalikuran mo kami at ipinagkanulo mo kami. Galit na sabi ng isang elder.